Yes, Lord. Panginoon, kami nasa harap nyo. Panginoon, nagpapalinis. Sa inyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Ama, sa panibagong araw na ito, na kami magpupuri sa iyo. Salamat sa panibagong araw na aming kinakaharap. Naway ang iyong presensya ang dumaloy sa amin, Panginoon. Sa araw na ito'y ikaw ang aming itinataas. Ang magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, ay itago mo po sa iyong likuran. At maramdaman namin ang presensya mo, at maintindihan namin ang iyong salita, at maisapuso namin ito. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, at ang katagumpayan ng aming buhay. We declare everything upon your name. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen po ba? Hallelujah! Sige po, tawagin na po natin ang lingkod ng Panginoon na gagamitin niya upang ibahagi ang kanyang mga salita. I-welcome po natin ang kanyang lingkod na masipag, matiyaga, mas tumatagal, mas pinababata, ang pinagpala. Hallelujah. Pastor Alinda Pengson. Maraming salamat po sa Panginoon at sa buhay ng bawat isa. Muli tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Salamat po, Pastor Mark, at sa lahat. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Pahayag chapter 3 verse 1-22. Ikatlong kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Sardis. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalatayan nyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. Ngunit may ilan sa inyo riyan sa Sardis na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit, dahil karapat-dapat sila. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit, at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Dito po muna tayo sa verses 1-6. Sabi po diyan ang sumulat, alam ko ang ginagawa mo. Ang alam ng marami ikaw ay buhay, ngunit ang totoo ikaw ay patay. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa buhay natin madalas akala natin laging tama ang ginagawa natin. Kaya ang sabi diyan, akala mo, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo ikaw ay patay. Buhay sa kasinungalingan ngunit patay sa katotohanan. Minsan kahit nakakilala na po tayo sa Panginoon, ganyan pa rin ang ating pamumuhay. Kaya nagpapaalala ang sumulat. Pahayag 3 verse 2. Kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang mga katangiyang nalalabi pa sa iyong buhay, upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Gumising ka, ikaw na natutulog sa katotohanan. Ingatan ang ating puso at ang ating isipan. Pahayag 3 verse 3. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Yan po ang paalala sa akin. Sa verse 4 po kung saan hindi naman lahat. Pahayag 3 verse 4. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang malungkot na katotohanan lang po ay iilan lang. Kabilang po tayo sa iilan na yan, amen. Pahayag 3 verse 5. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman naalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Hindi iaalis ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hindi magde-delete. Iyan po paalala sa mga taga-Sardis ng Panginoon. Kasama po tayo sa pinapaalalahanan kaya sunod na mensahe po. Pahayag 3 verse 7-13. Ang sulat para sa iglesia sa Philadelphia. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian,
walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, wala sino mang makapagbubukas nito. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo. At malalaman nila na mahal ko kayo. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Malapit na akong dumating. Kaya ipagpatuloy ninyo ang mapubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Nariyan po ang mga pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya. Ang sabi po diyan, walang makapagsasara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasarhan niya. Kaya wala pong pwedeng pumigil sa mga pagpapala na inilaan sa atin ng Panginoon. Walang tigil na pagpapala ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Bukas ang mga bintana at pinto ng kalangitan upang ibuhos. Sa atin ang masaganang pagpapala ng Diyos. Walang pwedeng magsara. Pahayag 3 verse 8. Alam ng Diyos ang kakayahan natin. Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa Kanya. Kaya nga po hindi patagalan, kundi patapatan ang nais ng Panginoon. Pagtitiwala sa Kanya. Pahayag 3 verse 10. Naroon ang protection niya sa atin. Siya ang mag-iingat sa atin. Pahayag 3 verse 11. Huwag po nating sayangin ang gantimpalang inilaan niya sa atin. Ingatan po natin. Sa sunod na mensahe na po tayo. Pahayag 3 verse 14 to 22. Ang sulat para sa iglesia sa Laodicea. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen. Ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo. Dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran. At pati na rin ang gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Pahayag 3 verse 15 to 16. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Maliwanag po ang sinasabi. Ayaw ni Lord ng maligamgam. Gusto niya lagi tayong mainit sa paglilingkod sa Kanya. Hindi kung maisipan lang o kung may problema lang. Ang nais niya ay tuloy-tuloy. Dahil tuloy-tuloy din ang pagpapala niya sa atin. Huwag po nating hayaan na isukat tayo ng Panginoon. Pahayag 3 verso 16. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Pahayag 3 verse 17. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Sinasaway niya tayo sa lahat ng ating mga maling gawa, kasi mahal niya tayo. Pahayag 3 verse 19. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon na makabalik sa Kanya. Pahayag 3 verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni Nuhman ang aking tinig at bubuksan ang pinto,
Papasok ako at kakain akong kasalo niya. Maaaring kumakatok ang Panginoon sa labas ng pintuan ng church. Kinakatok ang kanyang mga nais na maligtas. Hindi po lahat ng nasa loob ng church ay siguradong ligtas. Maaaring kinakatok din tayo ng personal ng Panginoon. Tingin po natin ang tinig ng Panginoon. Sabi po niya, kung diringgin ni Nuhman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Pahayag 3 verse 21. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon, katabi ng aking ama sa kanyang trono. Sikapin nating makasama niya, makatabi sa banal na trono ng ating ama sa langit. Ang saya po nun, di ba? Kaya po nating pagtagumpayan kung hindi po tayo lalayo kay Kristo Jesus. Kaya, lagi po tayong umugpong sa puno. Huwag po tayong hihiwalay kahit anong mangyari. Walang ibang pag-asa kundi ang Panginoong Hesus lamang po. Kaya nga, ang paalala sa atin, pahayag 3 verse 22, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yun lamang po, sa Diyos ang papuri.